Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dali ng dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos sa itunghayan mo ngayon sa iyong kagandaang loob upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ng kalayaan pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na sa pagdami ng mga sumasampalataya kay Jesus, dumarami rin ang mga gampanin at paglilingkuran. Kaya sa panukala ng mga apostol, pumili ang sambayanan ng 7 lalaking puspos ng Espiritu Santo upang kanilang maging mga katuwang sa paglilingkod sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenitas laban sa mga Hebreo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostolo San Pedro na tayong lahat ay pinili ng Diyos upang maging mga tagapagpahayag ng Kanyang mga kahangahangang gawa at maging mga sangkap ng isang templong espiritual. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo sa isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo,
Itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya, kaya nga mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitusuran at ikararapan ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinakikilala ni Jesus ang Kanyang sarili bilang daan, katotohanan at buhay na dapat panaligan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroon ako pang ipaganda ko kayo na matitirhan. Kapag naroon ako at ipadana kayo na matitirhan, babalik ako at sasama kayo sa kanaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa akin ni Tomas, "Panginoon, hindi po na alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa akin ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal ninyo akong kasama, Felipe, di yata hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang sa aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, ngayong ikalimang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang napakinggan nating ebanghelyo o mabuting balita ay bahagi na tinatawag nating farewell speech ng ating Panginoon. Ito ay bahagi ng farewell speech ng ating Panginoon. Ito yung naungusap na siya sa kanyang mga alagad. At dito, dahil una, malapit na ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay.
Kumbaga, ilang araw na lamang ay magaganap na yung propesiya na siya'y dadakpin para hahatulan na kamatayan at ipapapatay. Kaya hindi na sila makakasama. At pangalawa ay yung muling yung pagbabalik ni Jesus o yung pag-akyat sa kalangitan upang taglay ang lahat na kapangyarihan sa langit at lupa na ipagkakalam sa kanyang ama, ay babalik niya na siya sa piling ng kanyang ama. Kaya ito'y bahagi ng farewell speech ng ating Panginoon. At dahil ito'y bahagi ng farewell speech, sa labas naman siguro tao, andun yung pagkabalisa, pagkalungkot. Kaya sa gitna ng ganitong karanasan, anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Huwag kayo mabalisa, sa halip manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Na kung titignan, kung sino man ang dapat pabalisa, ay si Jesus. Bakit? Dadakpin na siya, papasalin ng krus, at mamamatay. Pero nabalisa ay ang kanyang mga alagad. Kaya sa halip na siya ay mabalisa, ang ginawa ng Panginoon ay nagbigay siya ng words of encouragement sa kanyang mga alagad na dapat silang manalig sa Diyos at manalig sa Kanya. Manalig sila sa Diyos at manalig siya sa Kanya. Ano bang ibig sabihin ng manalig? Hindi lang po ito simpleng sabihin natin na I believe, nananalig ako, kundi ang paanyaya sa atin dito ni Jesus ay to keep on believing. To keep on believing. Hindi lang masasabihin na I believe, kundi to keep on believing. Patuloy na pananalig sa Diyos. Mga kapatid, kung mabalikan natin ating buhay, kailan ba tayo nababalisa? Kailan ba tayo naliligalig? Siguro pagka problemado na tayo, yung tipong para bang gusto nating sumuko na lamang, bumigay na lamang. Pero sa mga ganyang pagkakataon, higit nating nakikilala ang Diyos. Higit tayong nananalig sa Kanya. Matuto tayo sa mga apostol sa ating unang pagbasa. Ito yung unang naging parang pagsubok sa Kristiyanong pamayanan. Kasi padami ng padami ang mga Kristiyano. Nahati ito sa dalawang grupo. Yung mga Hebrews at mga Hellenist. Yung mga Hebrews, sila yung talaga nagsasara ng Hebreo. Yung Hellenist, sila yung mga Hudyo, pero hindi sila sanay magsalita ng Hudyo, ng Hebrew, bagkus Greek. So, Greek speaking. Bakit nagkaganon? Doon sa Jewish diaspora na nangalat ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng daigdig. At itong mga Hellenist ay bahagi ng Jewish diaspora. Kaya nagrereklamo sila sa mga alagad sapagkat, sabi nga, napapabayaan sila. Kaya bilang tugon dito, tsak na nagdasal ang mga alagad kung anong dapat nilang gawin. At ano naging solusyon nila? Sa gitna ng ganito, humirang ng 7 kalalakihan na may taglay na kabutihan, na puspos ng Espiritu Santo, at sila yung mga unang diakono ng simbahan. So sa halip na pangunahan sila ng pagiging maligalig na sa nangyayari, andun yung pananalig nila sa Diyos. Ngayon, dahil ito'y bahagi ng farewell speech ng Panginoon, ano yung sinasabi niya sa atin? Una, ang gusto ng Diyos, permanente, forever. Kasi kadalasan tayo mga taong gusto natin, masaya na tayo sa temporary, yung panandalian. Halimbawa, yung Ponstan, yung gamot na Ponstan. Diba? Pagka mayroong masakit na bahagi ng katawan natin, ano ginagawa natin? Uminom tayo ng pain reliever. Pero temporary lang yan. Dahil pagkalipas ng ilang oras, mararamdaman na ulit yung sakit. Temporary relief ang binibigay niyan sa atin. Ang dapat na alisin ay saan ba nagbumula yung sakit? Halimbawa, masakit ang ngipin mo. Anong gagawin kagad natin? Uminom ng pain reliever. Pagkatapos ng pain reliever, after ng temporary relief, alis ba yung sakit? Hindi. So, anong dapat gawin? Anong dapat gawin sa sumasakit ng ngipin?
Kung kinakailangang bunutin ay bunutin na. So kadalasan temporary ang gusto natin, pero ang gusto ng Panginoon permanent, forever. Huwag lang temporary, kundi forever. Dahil forever, ang gusto namin makasama ng Panginoon, tayo paghahanda niya ng, sabi nga, malulugaran sa bahay ng kanyang Ama. Bili mo siya pa ang maghahanda ng lugar para sa atin. Halimbawa po, meron tayong darating na bisita. Pag meron tayong darating na bisita, kadalasan tayong mga Pilipino, ano ginagawa natin? Alam mo, magpe-fiesta. Ngayon na fiesta month sa bansa natin. Maglilinis ng bahay. Yung kortina halos isang taon na, papalitan. Isang taon na nakakabit sa bahay, papalitan. Papalitan na ng bago. Pagluluto ng masarap. At bisa inaalam pa natin kung ano yung gusto nung mga panauhin natin. Kumbaga, kung meron tayong mga panauhin, paghahanda talaga natin. At talaga pag tayong mga Pilipino naghanda, ay talagang handa. Lahat ay inaayos natin. So kung ganyan tayo maghanda, isipin na lamang natin, si Jesus ay maghahanda para sa atin. Kung tayo, sabihin natin na, sabi nga ay, OA na misa sa paghahanda. Yung tipo, sa last minute, sigurado bang okay na lahat? Sigurado bang okay na lahat? Isipin na lang kung si Jesus pa ang maghahanda para sa atin. Ihahanda niya ang tahanan ng kanyang Ama. At panghuli, kapag handa na lahat, sabi nga niya, babalik tayo, sasamahan tayo ng Panginoon patungo sa kalangitan. Sasamahan tayo ng Panginoon patungo sa kalangitan. Nakaganda nun, sasamahan tayo. Halimbawa, may outing. Pag may outing, sino gusto nating kasama? Siyempre, isipin kagad natin, sino ayaw kong makasama? Ayaw natin makasama yung toxic. Ayaw natin makasama yung maarte. Yung tipong overnight lang, pero ang dalang dami, pansanlinggo. Kasi daming OOTD. Outing of the day pack. Kada oras nagpapalit. So gusto natin makasama yung siyempre, yung ka-vibes natin, yung mahalaga sa atin, yung mahal sa atin. Yun ang gusto natin makasama. At tayo mahal ng Diyos. Tayo ay kanyang isasama. Sabi nga dito, babalik ako at isasama kayo sa kanaroroonan ko. Biriin mo, susunduin na pa tayo ng Panginoon. Susunduin pa tayo. Paano kaya kung sunduin tayo bigla? Sabi mo sa katabi mo, susunduin ka na ni Jesus mamaya. Ano kaya sasabihin mo sa katabi mo? Wag muna. Wag muna. Ayun, susunduin tayo para makasama niya. Pero alam niyo mga kapatid, ang kagandahan ng kalangitan ay hindi dahil sa mga anghel o mga ulap. Ang kagandahan ng kalangitan ay dahil hindi natin mararanasan ang kamatayan, pagdurusa, o sakit. Ang kagandahan ng kalangitan ay ito. Yung forever nating makasama ang Panginoon. Yung forever nating makasama ang ating Panginoon. Kung bakit? Bukod sa mahal niya tayo, sabi nga sa ikalawang pagbasa, tayo bahagi ng katawang mistiko o templo na tinatag ng Panginoon dito sa lupa. Mga kapatid, manalig tayo to keep on believing. Lasabing tayo habang nananampalataya, inihanda natin ang ating mga sarili na sunduin tayo, balikan tayo ng Panginoon at makasama tayo sa kanyang kaharian. Amen.
Ipahayag natin ang kredo ng mga apostol. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinipakasakat ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaw sa kanaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin dito tukom sa nabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang nagbigay sa ating kay Jesus bilang ating daan, katotohanan at buhay. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa banal na Papa, mga obispo at mga pari, at sa lahat ng mga tagapaglingkod ng simbahan, upang ang pamumuhay na marangal at matapat ay patuloy nilang ipangaral at isabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang akayin nila ang sambayanan sa daan ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa, para maisulong ang lipunang walang katiwalian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nagugutom at nalulumbay, sa mga dukha at mga batang lansangan, upang matagpuan nila kay Jesus ang pag-asa at buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sama-samang nagtitipon ngayon, dito sa ating parokya, upang manalig tayo ng walang pag-aalinlangan na si Jesus ang ating daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namayapa, upang makamtan nila ang inihanda ng Panginoon at sa tahanan ng Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat at tensyon ng ating mga tagapagtaguyod sa karangalan ng Nuestra Señora de las Flores, Andres Viri Jr., Paula Viri, Diane Viri, Jonas Viri at Lerma Viri. Gayun din sina Dolores Laderas, Rosalina Sabio, Blanca Perez, Sally de la Cruz, Diosa Anicete, Cristina Azenita, Meli Quizon, Mirna Reyes, Fidel Fajardo at Herpinia Dumael. Gayun din pasasalamat ni Marla Cecil Aguilar, Jayan Louie, Jesse Liam, Jean Liu Calimon, Stephanie Flores, Denise Impuerto, Rodolfo at Lynn Manahan at pamilya. Para sa tatanging kahilingan ni na Annalisa Santos, Josephine Bardos, Darlene Santos, Denise Impuerto. Para kina Alicia Seripolo at Joseph Cruz, nagdiriwan ng kanilang kaarawan. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Ligaya Catalig, Edmundo Impuerto, Gabriel J. Bensuceso, Ana Romero, Jeffrey Calimon, Joel Santos, Reynaldo Marcelo at Gary Laderas. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Orlando Alexis, Apolinario Reynaldo, Yolando Mamerto, Joris Benaventura, Igmedio Marcos, Emanuel, Rosalina, Elisa, Ernesto, Erlinda, Marites, Maria Cristina, Bernardo, Rosalinda, Anacleto, Felisa, George Agapito, Orlando, Angel, Felicidad at Arcadia. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panalangin. Matibay nawa naming ipanghawakan na ang aming daan, katotohanan at buhay ay si Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin, bilang pagkahitinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa at ideri sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat na mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. May alin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na manalig sa halip na maligalig. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon.